Ang Los Angeles Lakers ay papasok sa 2026-27 NBA season na may malaking pagbabago. Nagsimula na ang isang bagong era matapos lumipat si LeBron James sa Philadelphia 76ers, kaya mas malinaw na ngayon na ang koponan ay itatayo sa paligid ni Luka Doncic. Malaki ang responsibilidad kay Doncic, siya na ang pangunahing scorer, playmaker at leader ng opensa. Kapag nanatiling healthy si Luka, mayroon siyang kakayahang dalhin ang Lakers sa mataas na antas dahil kaya niyang kontrolin ang tempo ng laro at gumawa ng opportunities para sa kanyang mga kakampi. Kilalanin natin ang bagong lineup ng Lakers. Simulan natin sa point guard position. Si Bronny James ay maaaring makatulong sa Los Angeles Lakers bilang isang young guard na unti-unting nade-develop ang kanyang role. Siya ay nag-average ng 2.9 points, 1.2 assists last season. Isa sa pinakamalaking potential strength niya ay ang depensa. Maaari siyang gamitin para mag-pressure sa opposing guards at magbigay ng energy mula sa second unit. Makakatulong siya sa transition, loose balls at mabilis na pagtakbo pabalik sa depensa. Kung magiging consistent ang kanyang outside shooting, magiging mas valuable siyang off-ball option sa paligid ng mga pangunahing scorers ng Lakers. Si Collin Sexton ay maaaring maging malaking tulong sa Los Angeles Lakers bilang scoring guard at secondary playmaker. Siya ay nag-average ng 17.5 points, 2.9 rebounds at 2.5 assists last season. Kilalang aggressive scorer si Sexton, maaari siyang maging instant offense kapag kailangan ng Lakers ng dagdag puntos mula sa backcourt. Kaya niyang gumawa ng sariling tira gamit ang dribble at penetration. Mahalaga ito kapag nahihirapan ang Lakers na makahanap ng magandang offensive option. Mabilis siyang tumakbo sa fast break at maaaring magbigay ng easy baskets pagkatapos ng steals o defensive rebounds. Si Luka Doncic ay maaaring maging pangunahing offensive engine ng Los Angeles Lakers dahil sa kanyang scoring at playmaking. Siya ay nag-average ng 33.5 points, 7.7 rebounds, 8.3 assists last season. Kayang-kaya niyang gumawa ng open shots para sa teammates, magiging malaking advantage ito para sa Lakers dahil maaari niyang iset up ang mga shooters at big men. May kakayahan si Luka na umiskor mula sa 3-point line, mid-range, post-up at drives. Kapag kailangan ng Lakers ng sariling shot creator, maaari siyang yumako ng responsibilidad. Kung magiging maayos ang spacing at defense ng Lakers, napakalaki ng offensive potential ng kombinasyong ito. Ang susi ay magkaroon ng sapat na shooters at defenders sa paligid nina Luka at Austin para ma-maximize ang kanilang strengths. Heto naman ang mga shooting guard position. Si Cameron Carr ay magandang young addition sa Los Angeles Lakers. Nakuha siya ng Lakers bilang number 24 pick sa 2026 NBA Draft. Matapos siyang mag-average ng 18.9 points, 5.8 rebounds at 2.6 assists sa Baylor, nag-shoot din siya ng 37.4% mula 3-point range. Maaari siyang maging floor spacer para sa mga pangunahing playmakers ng Lakers. Ang shooting niya ay maaaring maging malaking weapon kapag nag-collapse ang depensa sa paint. Napaka-athletic niya at mahusay umatake sa rim. Maaari siyang maging dangerous sa cuts, transition at offensive rebounds. Kung magiging consistent ang kanyang 3-point shooting at defense, maaari siyang maging importanteng rotation player ng Lakers at isang magandang long-term piece para sa kanilang young core. Si Jaden Hardy ay maaaring maging magandang offensive addition sa Los Angeles Lakers. Siya ay nag-average ng 12.6 points, 1.7 rebounds at 1.3 assists last season. Matapos siyang makuha ng Lakers mula sa Washington noong July 2026 kapalit ni DeAndre Ayton, mayroon silang guard na may scoring at shooting potential. May kakayahan siyang gumawa ng sariling tira mula sa dribble, maaari siyang umatake sa closeouts o gumawa ng pull-up jumper kapag limitado ang oras sa possession. Ang ideal na role niya sa Lakers ay bench scoring guard, secondary creator. Kung magiging mas consistent siya sa defense at decision-making, maaari siyang maging mahalagang rotation piece sa paligid nina Luka Doncic at LeBron James. Si Dalton Knecht ay maaaring maging useful na shooting wing ng Los Angeles Lakers. Siya ay nag-average ng 4.2 points at 1.4 rebounds sa 54 na games, habang nag-shoot ng 34.2%. Ang pangunahing value niya ay ang perimeter shooting.
Kapag nag-collapse ang depensa kay Luka o Austin, maaari siyang maging open catch and shoot option mula 3-point range last season. Kung magiging mas consistent ang kanyang 3-point shooting at defense, maaari siyang maging valuable rotation piece sa paligid nina Luka Doncic at Austin Reeves. Si Matisse Thybulle ay maaaring maging malaking tulong sa Los Angeles Lakers bilang defensive wing. Siya ay nag-average ng 5.8 points, 2.0 rebounds at 2.0 steals last season. Noong July 2026, pumirma siya sa Lakers sa isang 1-year, $3.3 million contract, kaya malinaw na pangunahing kailangan nila ang kanyang defensive skill set. Isa ito sa pinakamalaking strengths niya, maaari siyang gamitin laban sa mabilis at mahuhusay na opposing guards at wings. Ang ideal na role ni Thybulle ay defensive specialist 3&D wing, hindi niya kailangang maging high-volume scorer. Ang kanyang trabaho ay depensahan ng best perimeter player ng kalaban, gumawa ng turnovers, mag-space sa 3-point line at magbigay ng energy. Si Quentin Grimes ay magandang addition sa Los Angeles Lakers dahil nagbibigay siya ng kombinasyon ng shooting, perimeter defense. Siya ay nag-average ng 13.4 points, 3.6 rebounds at 3.3 assists sa 75 games. Kahit hindi siya elite volume scorer, may kakayahan siyang mag-space sa perimeter at maging catch-and-shoot option, mahalaga ito sa paligid nina Luka Doncic at Austin Reeves. Maaari siyang humarap sa mahuhusay na guards at wings ng kalaban, ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit valuable ang kanyang two-way profile. Ang ideal role ni Grimes ay two-way starting rotation guard, ang combination niya ng defense, shooting at secondary creation ay maaaring makatulong na balansehin ang Lakers lineup. Si Austin Reeves ay isa sa pinakamahalagang complementary stars ng Los Angeles Lakers. Siya ay nag-average 23.3 points, 4.7 rebounds at 5.5 assists, habang nag-shoot ng 49.0% sa field at 36.0% sa 3-point range. Kaya niyang umiskor ng malaki kapag nakatutok ang depensa kay Luka Doncic o sa iba pang stars. Ang 23.3 points per game noong nakaraang season ay nagpapakita na kaya niyang maging pangunahing scoring option sa ilang stretches. Ang ideal role ni Reeves ay secondary scorer, playmaker at floor spacer. Sa isang lineup na may Luka Doncic at LeBron James, napakahalaga ng isang player na kayang gumawa ng sarili niyang offense pero hindi kailangang palaging hawakan ang bola. Heto naman ang mga small forward position. Si Ado Tiero ay maaaring maging valuable young forward ng Los Angeles Lakers dahil sa kanyang athleticism, defense, rebounding at energy. Siya ay nag-average ng 1.9 points at 1.1 rebounds last season. Malakas siyang umatake sa rim at mahusay sa transition. Sa 2026 Summer League, nagpakita siya ng ganitong ability, kabilang ang 20-point performance laban sa Oklahoma City. Ang ideal na role niya ay energetic two-way forward na maaaring magbigay ng impact mula sa bench. Kung mapapaunlad niya ang shooting at decision-making, maaari siyang maging mahalagang long-term rotation player ng Lakers. Si Ziaire Williams ay maaaring maging useful na versatile wing ng Los Angeles Lakers. Last season sa Brooklyn ay nag-average siya ng 10.2 points, 2.4 rebounds at 1.1 assists sa 56 na games. Ang kanyang 6 feet 9 inches frame at length ay nagbibigay sa Lakers ng player na maaaring bumante sa iba't ibang guards at wings. May active hands din siya na maaaring makatulong sa steals at deflections. Ang ideal role ni Ziaire Williams ay energy wing, defensive specialist na may 3-point potential, hindi kailangang maging high-volume scorer, mas mahalaga ang defense, athleticism, spacing at off-ball movement. Si Jake LaRavia ay maaaring maging useful na versatile forward ng Los Angeles Lakers. Last season ay nag-average siya ng 8.2 points, 4.0 rebounds at 1.8 assists sa 82 games para sa Lakers. Maaari siyang maglaro bilang small forward o power forward, kaya nagbibigay siya ng flexibility sa lineup. Ang ideal na role ni LaRavia ay versatile rotation forward na nagbibigay ng rebounding, defense, ball movement at energy. Hindi niya kailangang maging malaking scorer para maging valuable. Heto naman ang mga power forward position. Si Jared Vanderbilt ay maaaring maging mahalagang defensive piece ng Los Angeles Lakers, lalo na dahil sa kanyang versatility, rebounding at energy.
Last season ay nag-average siya ng 4.4 points, 4.5 rebounds at 1.3 assists sa 65 games. Maaari siyang gamitin laban sa malalakas na guards at wings, ang kanyang laki at athleticism ay nagbibigay sa Lakers ng dagdag na defensive option. Ang ideal na role niya ay defensive-minded forward na gumagawa ng dirty work para sa team. Hindi kailangan ng Lakers na maging malaking scorer siya, mas mahalaga ang kanyang kakayahang bantayan ang mahihirap na assignments at dagdagan ng defensive intensity. Si Sandro Mamukelashvili ay maaaring maging magandang frontcourt addition ng Los Angeles Lakers. Last season ay nag-average siya ng 11.2 points, 4.9 rebounds at 1.9 assists, habang 38.9% ang 3-point shooting niya sa 80 games. Bilang 6 feet 9 inches forward center na may shooting range, maaari siyang mag-space sa perimeter at magbigay ng driving lane sa mga creators ng Lakers. Ang ideal na role niya ay stretch big, versatile frontcourt player na maaaring magbigay ng scoring at spacing mula sa bench o starting lineup depende sa matchup. Heto naman ang mga center position. Si Kevon Looney ay maaaring maging magandang veteran big man para sa Los Angeles Lakers, lalo na bilang rebounder, screener at defensive role player. Last season ay nag-average siya 2.8 points at 5.6 rebounds sa limitadong 14.7 minutes kada laro. Maaaring gamitin ang Luka Looney pick and roll, ang matitibay na screen ni Looney ay maaaring magbigay kay Luka ng mas magandang driving lanes at passing opportunities. Hindi niya kailangang maging malaking scorer, ang pinakamagandang role niya ay backup, rotation center na gumagawa ng dirty work para maging mas madali ang laro nina Luka Doncic at Austin Reeves. Si Walker Kessler ay malaking upgrade para sa Los Angeles Lakers bilang rim-protecting center, rebounder at pick-and-roll big man. Siya ay nag-average ng 14.4 points, 10.8 rebounds at 3.0 assists. Noong 2026 offseason, nakuha siya ng Lakers mula Utah Jazz at pumirma ng reported 4-year, $130 million extension. May 7 feet 2 inches height at elite shot blocking ability, kaya maaari siyang maging defensive anchor ng Lakers. Ang ideal na role niya ay starting center at defensive anchor. Sa paligid nina Luka Doncic at Austin Reeves, hindi niya kailangang maging high-volume scorer, ang trabaho niya ay protektahan ang rim, kumuha ng rebounds at gawing mas madali ang offense para kay Luka. Sa tingin niyo mga idol, kayang buhati ni Luka ang Lakers? Comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot ang video na ito.